Filipino 6, Quarter 2, Week 1, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay gamit ng pang-uri. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang gamit ng pang-uri. Tayo ngayon ay nasa unang linggo ng Quarter 2. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makasasagot sa mga tanong tungkol sa napakinggang kwento. Makagagamit ng wasto ng pang-uri sa paglalarawan sa iba't ibang sitwasyon. At mailalarawan ang tauhan at tagpuan sa binasang kwento. Ano nga ba ang pang-uri? Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na naglalarawan ng ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar, kilos, oras at iba pa. Kadalasan ginagamit ito upang mas bigyang linaw ang isang pangalan. Halimbawa, si Dr. Jose Rizal ay matalinong bayani. Ang salitang pang-uri sa pangungusap na ito ay matalino. Ang salitang matalino ay naglalarawan sa bayani. Pangalawa, ang alaga kong aso ay makapal ang balahibo. Ang pang-uri sa pangungusap na ito ay makapal. Ang salitang makapal ay naglalarawan sa balahibo. Pangatlo, tahimik ang mga paaralan ngayon sa panahon ng pandemya. Ang pang-uri sa pangungusap na ito ay tahimik. Ang salitang tahimik ay naglalarawan sa paaralan. Ngayon naman ay ipabasa sa isang kasama sa bahay ang kwento. Tandaan, kailangan lagi ang pag-unawa sa binabasa o pinakikinggan. Ang pamagat ng kwento ay Ang Pangako ni Gina. Isinulat ito ni Mitch A. Javier. Isang araw, nakita ko si Gina na tahimik na umiiyak sa likod ng silid. Nilapitan ko siya at tinanong kung bakit at ibinahagi niya sa akin ang kanyang problema. Talagang butas na raw ang kanyang bulsa kaya napagpasyahan ng kanyang ina na ibenta na ang luma nilang jeep. Katuwiran niya, madalas na rin naman itong masira at lalo lamang silang nababaon sa utang. Nalulungkot raw siya dahil ang jeep na iyon na lamang ang natitirang naipundar ng kanyang yumaong ama. Dahil matagal na ring nagbibilang ng poste ang kanyang ina, naibenta na rin ang iba pa nilang kagamitan. Pati ang kanilang bahay ay naibenta na at malapit na silang paalisin sa kanilang tinutuluyan dahil sa kanilang mga utang. Ang jeep ang tanging natitirang alaala ng kanyang ama. Kung narito pa si Papa, malulungkot din siya, kwento pa ni Gina. Pero sa tingin ko, sasabihin din niya sa amin na ibenta namin ito. Maiintindihan niya kami. Ibebenta namin ang jeep ni Papa. Pero kuya, ipapangako ko kay Mama at Papa na magsisikap ako upang mapalitan ang bahay at sasakyan ni Papa. Tutulungan ko si Mama, sambit ni Gina. Bago ako umalis sa bahay ni Gina, ay nakita ko kung paanong mas nalugmok pa sila sa hirap. Madalas siyang walang baon at kulang ang gamit sa eskwela. Subalit sadyang malakas ang loob niya. Pinilit niyang pumasok araw-araw. Walang nakuhang permanenteng trabaho ang nanay niya. Umalis akong nalulungkot dahil sa nangyari sa kanila. Halos 10 taon ang lumipas bago ako nakatanggap ng tawag mula kay Gina. Niyaya niya akong pumunta sa bahay nila. Napansin kong iba na ang address na ibinigay niya sa akin. Naisip ko, napaalis na naman kaya sila sa bahay na tinutuluyan nila? Subalit nagulat ako nang dumating ako sa bahay nila.
Hindi na ito kagaya ng madidilim at masisikip na tinutuluyan nila noon. Higit na matibay ang bahay na ito at sapat ang espasyo para sa kanilang mag-iina. May kotseng nakaparada sa harap ng bahay. Abot tay nga ang ngiti ni Gina nang salubungin niya ako. Kaarawan pala ng kanilang ina ngayon. Ibinalita ni Gina sa akin na hindi siya tumigil sa pag-aaral at nakapagtapos bilang isang computer engineer. Pinalad siyang magkaroon ng mabuting trabaho. Hindi na nagtatrabaho ang kanyang ina dahil kaya ng pag-aralin ni Gina ang kanyang kapatid. Binabati ko si Gina dahil sa kanyang tagumpay. Ang layo na ng narating ninyo, sabi ko sa kanya. Nadaan naman sa kusang palo, kwento niya sa akin. Hindi kami sumuko para hindi masayang ang naipundar ni Papa. Wala na sa amin ang jeep ni Papa, pero ang bahay na ito ay hindi na mawawala kay Mama kahit kailan. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Sagutin ang sumusunod na tanong sa iyong sagutang papel. Para sa unang tanong, ano ang pangunahing suliranin ni Gina? Tama! Ang pangunahing suliranin ni Gina ay talagang butas na raw ang kanyang bulsa kaya napagpasyahan ng kanyang ina na ibenta na ang luma nilang jeep. Pangalawang tanong, ano ang ayaw ibenta ni Gina dahil ito na lamang ang alaala ng kanyang ama? Tama! Ang ayaw ibenta ni Gina ay ang kanilang lumang jeep dahil iyon na lamang ang natitirang naipundar ng kanyang yumaong ama. Pangatlong tanong, paano nasolusyonan ni Gina ang kanyang problema? Tama! Nagsikap si Gina na makatapos ng kanyang pag-aaral. Hindi siya sumuko para hindi masayang ang mga naipundar ng kanyang ama. Pinalad siyang magkaroon ng mabuting trabaho. Pang-apat na tanong, bakit nagulat ang may akda nang makita niya ang bahay ni Gina? Tama! Nagulat ang may akda nang dumating sa bahay nila Gina dahil hindi na ito kagaya ng madidilim at masisikip na tinutuluyan nila noon. Higit na matibay ang bahay na ito at sapat ang espasyo para sa kanilang mag-iina. At panglimang tanong, ilarawan mo ang mga tauhan at tagpuan sa binasang kwento. Para sa aking halimbawang kasagutan, ang may akda ay isang mabuting kaibigan. Si Gina ay malakas ang loob. Ang ina ni Gina ay gumagawa ng paraan upang may makain sila. Ang lumang tirahan nila Gina ay madilim at masikip. Ang bagong tirahan nila ngayon ay higit na matibay at may sapat na espasyo. Ngayon ay dumako naman tayo sa pagsasanay bilang dalawa. Basahin ang mga pariralang ginamit sa kwento. Piliin ang salitang naglalarawan o mga pang-uri. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Narito ang mga salitang ginamit sa kwento, gaya ng tahimik na umiiyak, likod ng silid, butas ang bulsa, lumang jeep, malakas ang loob, madilim at masikip, matibay ang bahay, sapat ang espasyo, abot tainga ang ngiti, at mabuting trabaho. Ngayon ay hanapin ninyo kung ano-ano mga salitang naglalarawan o mga salitang pang-uri. Sa tahimik na umiiyak, ang salitang pang-uri ay tahimik. Likod ng silid, ang naglalarawan ay likod. Butas ang bulsa, ang pang-uri ay butas. Lumang jeep, ang naglalarawan ay lumang. Malakas ang loob, ang salitang naglalarawan ay malakas. Madilim at masikip, ang mga salitang pang-uri ay madilim at masikip. Matibay ang bahay, ang salitang naglalarawan ay matibay. Sapat ang espasyo, ang pang-uri ay sapat. Abot tainga ang ngiti, ang salitang naglalarawan ay abot tainga. Mabuting trabaho, ang pang-uri ay mabuting.
Para naman sa pagsasanay bilang 3, piliin ang letra ng pinakaangkop na sagot. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang bilang, ang kambal na sina Lira at Lita ay patlang. Mahusay gumawa ng tula si Lira. Magaling namang magpinta si Lita. Marami ang natutuwa sa kanila. Ano ang angkop na salita para sa patlang? A. Kapwa mabilis. B. Kapwa malikhain. C. Kapwa malusog. D. Kapwa matangkad. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang angkop na salita ay letter B. Kapwa malikhain. Pangalawa, masayang pumapasok sa paaralan ang mga kabataang nagmula sa purok pagkakaisa. Tuwing Sabado at Linggo ay sinisikap nilang maging makabuluhan ang kanilang araw sa pamamagitan ng pagtulong sa kanilang mga magulang. Ang mga bata sa purok pagkakaisa ay patlang. A. Kapuri-puri. B. Maalalahanin. C. Nakakaaliw. D. Nakakainis. Ano ang angkop na salita para sa patlang? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Kapuri-puri. Pangatlong bilang, ang iba't ibang laro sa computer ang pinagkakaabalahan ng batang si Jet. Naging dahilan ito ng madalas niyang pagliban sa klase at pagkakaroon ng mababang marka. Si Jet ay isang patlang na bata. A. Disiplinado. B. Mabait. C. Masipag. D. Tamad. Ano ang angkop na salita? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Tamad. Pang-4, isa sa mga paboritong araw ni Andrea ay ang araw ng Pasko. Bukod sa kaarawan ito ni Hesukristo, panahon din ito ng pagbibigayan. Patlang siyang nagbibigay ng regalo sa kanyang mga mahal sa buhay. A. Buong puso. B. Kapuspalad. C. Ngiting aso. D. Pusong bato. Ano ang angkop na salita para sa patlang? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Buong puso. Pang-5, patlang ang mga nakuhang gulay at prutas ng mag-anak na Aguilar. Agad nila itong dinala sa pamilihan at itininda sa tamang halaga. A. Bulok. B. Hinog. C. Makunat. D. Sariwang-sariwa. Ano ang angkop na salita? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Sariwang-sariwa. Pang-6, 5 anak ni Mang Jose. Naiwan ito sa kanya ng kanyang asawang maagang namatay. Patlang ang kanyang ginagawa upang matustusan ang pag-aaral at pangangailangan ng mga ito. A. Anak pawis. B. Balat sibuyas. C. Kayod kalabaw. D. Hampas lupa. Ano ang angkop na salita para sa patlang? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Kayod kalabaw. Pang-7, may sakit si Annie. Ang sabi ng kanyang mga doktor ay sapat na pahinga, tamang pagkain, ehersisyo at regular na pag-inom ng gamot ang kailangan niya. Sinunod niya ang lahat ng ito. Patlang ang payo ng kanyang doktor. A. Mabango. B. Mabait. C. Mabisa. D. Matapang. Ano ang angkop na salita sa patlang? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Mabisa. Pang-8, dilaw, pula at berde ang mga ilaw na simbolo ng batas trapiko. Mga kulay na kabisadong-kabisado na ni Jaja. Madalas niya itong makita sa tuwing siya ay pumapasok sa paaralan. Batid niya na ang mga ito ay nararapat lamang na sundin. Si Jaja ay patlang. A. Maaalahanin. B. Mapitagan. C. Masipag. D. Masunurin. Ano ang angkop na salita para sa patlang?
Magaling! Ang tamang sagot ay letter D, masunurin. Pangsyam, patlang ang mga anak ni Aling Zenny. Magagalang na pananalita ang maririnig mo sa kanila tuwi-tuwi na. Maging ang pagmamano at paghalik sa kamay sa mga nakatatanda ay ginagawa din nila. A. Magagalang. B. Masusungit. C. Matatapang. D. Matutulin. Ano ang angkop na salita para sa patlang? Magaling! Ang tamang sagot ay letter A. Magagalang. At pang-10, ang dengue at malaria ay mga sakit na nagmumula sa kagat ng lamok. Ang mga sakit na ito ay nakamamatay. Ang sakit na dengue at malaria ay maituturing na A. Mabigat. B. Maganda. C. Mapanganib. D. Masarap. Ano ang angkop na salita para sa patlang? Magaling! Ang tamang sagot ay letter C. Mapanganib. Para naman sa pagsasanay bilang 4, sumulat ng isang talata tungkol sa iyong kaibigan. Gumamit ng mga pang-uri sa iyong mga pangungusap. Salungguhitan ito sa iyong sagutang papel. Sa pagsasanay na ito, ay gagawa kayo ng sarili ninyong talata tungkol sa inyong kaibigan. Ngayon ay gagamitan nyo ito ng mga pang-uri o salitang naglalarawan sa bawat pangungusap. Alam kong kayang-kaya nyo ito mga bata. Para naman sa pagsasanay bilang 5, puna ng tamang sagot ang patlang. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang pang-uri ay mga salitang nagbibigay deskripsyon o nagbibigay turing sa ngalan ng tao, bagay, hayop o pangyayari. Sinisimulan ko ang aking araw-araw na pamumuhay sa pagmamasid sa ating kapaligiran upang mailarawan ko ang kagandahan ng ating paligid. Tandaan, ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na naglalarawan ng ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar, kilos, oras at iba pa. Kadalasan, ginagamit ito upang mas bigyang linaw ang isang pangalan. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayo natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!